Umpisahan po natin yung video sa pagtuturo ko sa inyo kung paano kayo gagawa ng sarili nyong pattern gamit yung short nyo mismo as guide. So ngayon, syempre, umpisahan natin yan, pero ang kailangan mo, o kailangan mo i-ready yung short mo at saka pattern paper, or ito, yung gagamitin natin is Manila paper. So ito, pag bumili ka ng Manila paper, buo yan na ganyan, gagawin mo lang, titiklop mo sa gitna. Okay? Kailangan nakatiklop sa gitna. Tapos, ang gagawin natin sa short natin, o yung short na ginagamit mo, is kukunin mo yung pinakagitna, ititiklop mo yan ng ganito. Okay? So, papaalala ko lang, itong pattern na gagawin natin, gamit yung short ko, o yung short na ginagamit mo ngayon, may mga ilalagay kasi akong allowance dito, tulad dito sa itaas. So, gagamitin mong sukat ng garter is 2 inches. Okay? Yun yung katumbas ng mga allowance na ilalagay ko dito, especially dito sa taas. Okay? 2 inches ang gagamitin mong sukat ng garter. So, ganito lang po yung gagawin nyo pag naitiklop nyo na yung shirt nyo. So, okay? Una mong gagawin is kagaya nga ng sinabi ko kanina, maglalagay tayo ng allowance dito sa pinaka-itaas. Mula rito, pababa, susukat ka lang ng sukat na 3.5 inches. So, para to dun sa gagamitin nating garter at saka yung mga allowance na ilalagay ko. So, okay? Yung 3.5 inches na to, so, gagawa tayo ng borderline. So, gagamitin natin tong ating L squared para diretso. Okay? Ayan. So, itong pinakataas ng shirt mo, ipapantay mo dito. Dito naman sa center fold, ipapantay mo yung pinaka-gilid ng shirt mo. Ngayon, ang next na gagawin mo, dito naman sa pinakalaylayan, guguwitan mo to ng pantay dun sa iyong shirt o yung sa pinakadulo niya. So, guguwitan natin muna. So, ang ginagamit ko po na ruler is L squared para pantay siya. Okay? Ayan. Pagkatapos nun, siyempre ang gagawin natin, maglalagay tayo ng sewing allowance para dun sa hemming o pagtutupi. So, ang ginagamit po namin o yung usual tupi namin is 0.5 inches lang o 1/2 inch. So, guguhit ulit tayo ng pangalawang guhit dyan. So, ito po yung magiging hemming natin o yung tupi sa laylayan. Okay. So, ito, mula rito sa dulo ng short ko, susukatin natin yung pinaka sukat ng lapad ng laylayan. Ito. Susukatin natin siya. Ang sukat po nito is 12.5. So, magdadagdag ka lang sa short mo o dito sa short natin na ginagamit ng 2.5 inches. So, balik kung 12.5 siya, gagawin natin itong 15 inches. Ayan. So, lalagyan lang natin ng tuldok. Ito po yan, 15 inches mula rito sa pinakadulo, papunta doon. So, saan natin nakuha yung 15 inches? Ito po So, ito po yung pinakadulo. Mula rito, sa dulo, papunta rito. Sukat po niya 12.5. Nagdagdag po ako ng 2.5 na sewing allowance. So, mamaya malalaman nyo yan kung bakit. So, 2.5 inches. Okay? Itong pattern po kasi natin is gagawan natin ng pagkakaiba yung front at back pattern. So, ito naman po yung pinakakanto ng ating short. Ito po yung crotch. So, ang gagawin mo lang po dyan, mula rito sa pinakakanto, susukatan lang po natin yan ng 2.5 inches. So, susukatan lang po natin siya ng 2.5 inches. Kailangan diretso. So, kailangan makuha mo yung pinaka-diretso niya. Ayan. Okay? So, lagyan natin ng markang tuldok. Ngayon, gagawin natin is susukatin natin yan hanggang dito. So, ang sukat niya, kasama yung dinagdag nating allowance na 2.5 is 17 inches. So, kaya natin sinukat yun kasi susukatin natin dito sa pinakataas. Ito, dito tayo. Dito sa pinakataas ng 17 inches. Okay? So, ito siya. So, ginuwitan ko lang. So, yun yung 17 inches. So, bakit ko ginuwitan? Kasi mula ron sa 17 inches, magmamarking naman tayo papasok ng 3.5 inches. So, 3.5 inches, lalagyan mo yan ng markang tuldok. So, okay? Pwede nyo na po tanggalin yung short na ginamit nyo. Ngayon, gagawin natin is itong mga marking natin, i-connect lang natin yan. So, itong dalawang marking na to, connect mo lang. Okay? So, ito naman po, yung marking na to. Ang gagawin natin dyan, is guguhit lang tayo pababa. So, guguhitan lang natin siya pababa. So, okay. Guhitan lang po natin siya pababa. Then, ito, i-connect mo dito. Parang letter L siya. Yan. So, after mo siya ma-connect, lalagyan lang natin ng korte dito. Okay? Gamit tayo ng French curve.
Ayan. So, after natin mamarkingan o maguhitan yung mga kailangan nating linya, is gugupitin na natin siya. So, ang gupit natin dito sa pinakadulo, yung kasama yung hanging. So, gupitan lang natin to. So, hindi pa po tayo tapos ha. So, itong pattern na to, ito na po yung magiging back pattern natin. So, magkakaroon na lang yan ng adjustment para sa front pattern. So, itong allowance natin, so, pwede mo na ito gupitin ng diretso kung ang telang gagamitin mo ay stretchable o yung nababanat. Pero kung kamukha ng telang gagamitin natin na walang banat, taslan, bago mo gupitin yan, itiklop mo muna. So, itiklop mo muna bago mo gupitin. Saka mo siya gupitin hanggang dito. So, okay. Susundin lang natin yung korte ng curve hanggang taas. So, gugupitin ko lang po ito. So, kaya ko po ito itiniklop. Kung mapapansin nyo, pag binuka ko siya is merong parang pinaka-korte rito. Yan po yung magiging korte sa tela para pag hinaming natin, magpapantay siya. So, sabi ko nga kanina, pwede mong diretsuin na to kung yung telang gagamitin mo stretchable. Pero kung walang banat yung telang gagamitin mo, kailangan may ganito para hindi magpakil. Okay? Okay? So, ito na po yung pattern na naikat natin. So, gagawin natin yan is bubukahin natin. Kanina, di ba, nakatiklop yan? So, bubukahin mo lang yan. Ayan siya. So, ito yung gagawin nating front. Ito yung gagawin nating back. So, ngayon, ang una mong gagawin dyan, kasi magkakaroon nga tayo ng mga adjustment dyan dahil mas maliit yung front na gagawin nating pattern kaysa sa back pattern. So, una, sulatan na muna natin para hindi tayo malito. So, ito yung gagamitin nating front. Ito yung gagamitin nating back. So, mula rito, sa taas ng front, pababa, susukatan mo lang muna yan ng sukat na 1 inch. So, lalagyan ko ng markang tuldok para makita nyo. So, mula rin sa markang tuldok na to, papunta rito sa kabilang dulo, sa back, is guguwitan natin yan ng paslant papunta doon. So, pag naguwitan mo na, gagawin mo, ikakat mo lang yung naguwit natin na linya. So, after mo maikat yun, ang gagawin lang natin, kasi okay na yung back, wala ka nang babaguhin dito, okay na yung pattern ng back, paghihiwalay na natin sila. So, ito yung tiklop niya kanina, sa gitna. So, ikakat lang natin yan. So, ito na yung front, pero may babaguhin pa tayo dyan. Itong back, okay na to. So, lalagyan mo lang yan lagi ng times 2. Times 2. Kasi kailangan, dalawa yung ikakat mong front, dalawa yung ikakat mong back. Okay, so okay na yung back. Ito na yung pattern mo ng back. So, dito sa front, may i-adjust pa tayo rito. Okay, walang. So, dito sa front is simple na lang yung gagawin natin. So, ganito lang kasimple. So, mula rito, ito yung pinakadulo natin. Papasok lang tayo ng 3 inches. So, markingan mo, 3 inches. Mula rito, sa pinakadulo ng crotch mo, papasok, mamarkingan lang natin ng 3 inches. So, tuldukan lang natin ng 3 inches. Okay? Mula rito, sa pinakataas naman, papasok, dito ay, ang mamarkingan lang natin is 1.5 inches. So, 1.5 inches lang. Okay? So, next na gagawin mo, is ito-connect lang natin yung mga mark lines. So, tulad nito, kukonek mo lang siya rito. So, kukonek mo lang yung mga mark dots. Ayan. Tapos, ito, guguhit ka lang ulit ng guhit na pababa. Kailangan diretso. Ayan. Okay. Tapos, i-connect mo lang yung tuldok na to papunta rito. Ayan. So, magiging letter L na naman siya. Tapos, gagamitan mo lang ng French curve para makortihan. Kukortihan lang natin. Ayan. So, yun na yung magiging front natin. So, gagawin natin is kakat lang natin yan. Kagaya nung ginawa natin kanina dito sa pinakalaylayan, itiklop mo lang bago mo siya ikat pataas. So, kakat mo yan ng diretso. Tapos, susundin mo na yung korte natin dito. So, ito na po yung
magiging front natin. Okay? So, ang last na gagawin mo na lang dito, simula rito, pababa, susukat ka lang ng sukat na 5 inches. Then, after nun, susukat ka lang ng sukat na, mula rito ulit sa taas, pababa, 10.5. So, 10.5 inches naman. Okay? Mamarkingan mo lang yan. Then, lalagyan natin ng pikete o nuts. So, ito yung magiging marking ng pocket natin. Okay, ayan. So, sulatan na natin. So, ito yung pocket. Ayan, yung dalawang marking na yan. Dito sa baba naman, mula dito sa baba pataas. So, ito ay optional. Ano? Pwedeng hindi mo na gawin to. Pero ito kasi uso to sa mga shirt, yung may mga slit. So, gagawin mo lang, mamarkingan mo mula dito sa baba pataas, 2 inches. So, lagyan mo ng tuldok. Tapos, lagyan mo rin ng nuts. Ayan. So, ito na yung front pattern natin. Ito naman yung back pattern natin. So, kung makikita nyo, kung mapapansin nyo, is magkaiba yung sukat nilang dalawa. Mas maliit yung front. So, ayan. Ito, ganito. So, kung mapapansin ninyo, is mas maliit yung front pattern natin kumpara dun sa back pattern natin. So, ito siya. Front and back. So, hindi pa tayo tapos dahil meron pa tayong pocket. So, ito naman po yung gagamitin nating pattern para dun sa pocket mo. So, ganito lang yung gagawin mo. Gugupit ka lang ng papel na may haba na 12 inches at saka lapad na 12 inches din. So, square siya, 12 by 12. Dinuktungan ko na lang kanina kasi kulang na yung papel ko. Nilagyan ko na lang ng tape. So, kapag nakapagupit ka na ng square na papel, nalagyan ko na kasi ng nuts to. So, mula dito sa pinakadulo, ang gagawin mo na lang, susukatan mo lang siya ng sukat na 1.5 inches. So, ito siya, yung nilagyan ko ng nuts. Tapos, ang sunod na sukat ay 7 inches naman. So, ayan. Nilagyan ko na rin ng nuts. So, ito yung magiging pocket natin. Ayan. Lagi mo susulatan ng taas. Ito yung taas. Para hindi ka malito. So, ito yung baba. So, ang pocket na yan, square type siya, pero nakatiklop siyang ganyan. Ayan. Okay? So, kompleto na yung pattern natin. Meron na tayong front, meron ng back, meron ng pocket. So, syempre, ang pocket pala is times 2 din. Kasi dalawa yung pocket na gagawin natin. Left and right ng short. Yung sa mga tiyangge, isa lang yung may pocket. Right yata or left side. Basta isa lang yung may pocket nila. So, dahil nga, gagawan natin na mas magandang version nito, gagawin natin dalawa yung pocket. So, yung pagpapatibay ng pagtatahi, ituturo ko sa inyo mamaya. Pero kung unahin natin, ituturo namin sa inyo kung paano nyo siya ikakat na matitipid nyo yung tela. So, doon na tayo sa pagkakat. So, ito po yung Taslan short pattern na uso ngayon sa mga tiyangge, yung mga iiksi. So, meron po tayo niyan available sa Shopee. Kung gusto nyo po ng ready-made pattern, murang-mura lang po yan. 5 sizes, small, medium, large, XL to XL. Ito po yung may iiksi na uso ngayon. Ayun, ginawa na rin po namin yan ng mga samples para masigurado namin na okay yung sukat ng patterns natin. So, ito po yung small. Ayan, ito yung medium. Ito yung large. Ito yung XL at saka yung 2XL. Ito pong 2XL is kasya na sa akin kung nakikita nyo yung katawan ko na medyo malaki. Ito po yung fit sa akin o maluwag pa sa akin ng konti ito yung 2XL. Yun nga lang, kasi ako, bihira ako magsuot na maiksi. So, ayoko talaga na maiksi. Kaya gumawa tayo ng sariling pattern natin na mahaba ang sukat. Okay? Pero sa lapad is parehas to. Ngayon, kung gusto nyo bumili na lang ng pattern, meron tayo sa Shopee. Including po yung tela na ginamit natin na Taslan. Yung ito pong print na to mismo is available din po sa Shopee. Pati po yung garter natin na 2 inches. Okay? So, punta na lang po kayo sa Shopee and Lazada po natin. And syempre sa mga nakabili na ng pattern, dito na mag-uumpisa yung tutorial para sa inyo. Kasi ituturo na po namin sa inyo paano natin siya ikakat, kung paano natin siya tatahiin sa madaling paraan lang. So, tara na po. So, pag nakabili po kayo ng tela na, so ganito po yung gagawin nyo o yung paraan pagtitiklo. So, ang bibili nyo po is Taslan, plain or printed. So, ito po is available pa sa Shopee. Check nyo na lang. So, gagawin natin, ito yung full width ng tela.